Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Halika kayo't samahan niyo ako at manguha tayo ng tambis dito sa aming bukid. Akyat po muna tayo sa taas at nandun yung mga bunga. Kaunti na lang pala yung mga bunga nito kasi na kailang kuha na rin kami. At ngayon nga ay mangunguha ako ulit at meron akong naisip na gawin. Yung mga bunga nga niya ay malalayo na at medyo maliliit na rin yung natira. Kasi yung mga naunang kinuha namin ay malalaki. Paubos na nga rin yung mga bunga nito pero meron na siyang mga bulaklak ulit. Maliliit pa yung mga bulaklak niya. Nandun na yung kasama ko sa baba, namumulot ng mga nahuhulog. Ito nga inano ko na yung isang sanga para makuha ko na. Kasi malayo na siya. Hindi ko maabot. Nagdala na rin ako ng basket sa taas para meron akong lagayan. Kasi pag nahuhulog, nabibiyak. At minsan pag sobrang dami na hindi mo na mapupulot na apatan mo lang. Kaya mas maganda kung may basket sa taas para diretsyo na sa basket. Inugyug ko na nga rin yung puno para mahulog na rin yung ibang hinog na hindi ko naabot. Pag abot ko naman nila ko yung sanga para malapit sa akin saka ko pipitasin. Marami ulit siyang mga bulaklak dito. Mamumunga pa ulit yan. Napansin ko nga na habang nandito ako sa taas ay hindi man lang umahangin. Kaya naman pinagpapawisan ako dyan kasi sobrang init din. Walang kahangin-hangin. Buti na rin yung ganon kasi pag mahangin naman masyado namang maalog sa taas. Yun bang matatakot ka na kasi pakiramdam mo mababali yung sanga. Yung kaya ko nga abutin ay inaabot ko na lang. Diretso na dun sa aking basket na dala-dala. Pag malayo ako sa basket ay yung nakukuha ko diretso naman sa bulsa. Pero pag malapit lang ako sa basket, diretso sa basket. Doon ko na agad nilalagay. Ito na nga yung mga nasa bulsa ko, ilalagay ko na rin sa basket. Kasi mabigat na yung bulsa ko. Kaya lipat ko na sa basket. Marami-rami din akong nakuha na nilagay ko sa bulsa ko. Yung basket ko pala tinali ko na sa sanga para hindi mahulog. Meron na dito marami tapos sinag na rin. At hindi ko abot kaya sinungkit ko na. Yung pamangkin ko naman doon yung tagapulot. Marami nga itong bunga nung unang bunga niya. At maraming nasayang lang kasi naglaglagan at hindi namin nakain lahat. Nabulok lang siya. Marami-rami na rin akong nakuha kaya bababa na ako. At masimulan ko na yung aking gagawin dito. Marami nga din yung nasa baba na naipon ng pamangkin ko kaya kinuha ko na rin para mahugasan.
para malinis na siya. Pagkatapos ko nga ilagay sa basket yung mga nasa baba, malis na rin ako. Pinuntahan ko pala muna itong aking mga manok at pinakain ko muna. Kasi hindi ko pa sila napapakain sa umaga. Yan nga palang manok na nasa taas na puro mga puti. Yan nga pala yung binili ko sa lungsod na 6 na piraso, pero 4 na lang yung natira kasi namatay yung iba sa sobrang lamig. Kasi nagkataon pa na yan ulan dito. Kaya nilamig sila at namatay. Lagyan ko na nga sila ng pagkain tsaka tubig para meron silang mainom pagkatapos kumain. Tapos diretso na rin ako uwi. Pagka-uwi ko nga ito, hinugasan ko na nga yung mga nakuha kong tambis para matanggal yung mga duming dumikit. Tapos tatanggalan ko na naman ang buto to. Pagkatapos hugasan, yung buto naman yung tatanggalin. Kinukuha ko rin pala dyan yung mga itim, yung parang buhok na nasa gitna ng kanyang korona. Pagkatapos kong hugasan na ito, yung mga anak ko tsaka yung pamangkin ko ay nanghingi. Pinagyan ko sila ng kaunti lang kasi lagi naman silang kumakain ng ganyan. At minsan hindi nila naubos kaya kaunti lang yung binigay ko. At yung iba naman ay ito na inasikaso ko na para masimulan ko na yung aking gagawin. Tinanggalan ko na nga ito ng buto at hinati. Tinanggal ko nga rin pala yung kinakabitan ng buto, yung nasa gitna. Kasi para siyang bulak. Kaya tinatanggal ko. Yan yung nasa gitna na yan na puti. Yan yung tinatanggal ko, hindi ko siya sinasama. Kasi para siyang bulak. Nakailang balik pa nga yan dyan yung mga bata para manghingi. Binibigyan ko naman pero konti lang. Kasi para maubos nila. Babalik na lang na sila pag naubos na at gusto pa nilang kumain. Habang naghihimay nga ako niyan ay kumakain din ako ng paisa-isa. At napagalaman ko nga rin pala na marami din palang health benefits yung naibibigay ng tambis na to sa ating katawan. At ilalagay ko nga rin dito sa aking screen yung mga posibilidad na pwedeng maitulong sa atin ang pagkain ng tambis na prutas na ito. At dahil nga hilaw pa yung ating lemon at medyo matigas itong pigain, kaya naman inikot-ikot ko muna pinisa para mas mabilis lumabas yung kanyang katas. Saka ko piniga. Pero kahit piniga ko na siya, pinisa, medyo mahirap pa rin siyang pigain. Ito yung mga benepisyong pwede nating makuha sa pagkain ng prutas na tambis o rose apple. Tinatawag din itong water apple at bell fruit sa ibang lugar. Natapos ko nang katasin itong lemon kaya itong tambis naman yung ating isusunod. Mga 3 kutsara nga yata itong katas ng lemon natin. Ito namang
tambis ay gagamitan ko ng food processor para mas maliit siyang yung hiwa niya. At mas magiging mabilis ngayong paghiwa ko kung ganito yung gagawin ko. Mas maliit yung pagkakahati. Para sa akin ay tama na nga yan yung ganyang kalalaki. Kasi kung malalaki naman, parang mahirap naman yata lutuin. Kaya ganyan lang kalalaki yung ginagawa ko. Nakatatlong salang din ako sa food processor bago naubos lahat. Dito ko na rin pala agad nilagay sa paglulutuan ko na kaldero. Dinaretso ko na yung paglagay doon ng tambis. Tapos dyan ko na rin ihalo yung asukal tsaka lemon para dire-diretso na siya. Ito nga't nilagay ko na yung 1/4 na asukal at hinalo-halo ko muna. Dinagdagan ko pa nga ulit ng asukal ng kalahati doon sa 1/4. Nilagyan ko rin pala ng isang dakot ng asin para may konting panlaban doon sa tamis. At hinalo-halo ko nga ulit yung tambis para mahalo yung asukal. Tapos nilagay ko na rin yung lemon. Tapos hinalo ulit. Ibabad muna ito ng mga 5 minutes bago isalang para matunaw yung asukal. Pagkasalang ko nga inintay kong uminit bago ko hinalo. Tapos kung ang haluin ay nilagay ko lang sa ibabaw yung kutsara para hindi umapaw kahit kumulo siya. Tapos binalikan ko na lang ulit nung kumukulo na siya at hinalo ko nga ulit. Pag iniiwanan ko nga siya ay lagi kong nilalagay sa ibabaw yung kutsara para hindi siya aapaw. At ito nga pinagbigaan ko ng lemon ay kinain ko nga. At parang natatakam ako sa asim nito. Malinis naman yan kaya kinain ko. Lumapit nga yung anak ko at nagtanong kung ano daw yung kinakain ko. Pinapatikim ko sa kanya pero ayaw niya kasi alam niyang maasim. Kaya hindi siya kumain. Binalikan ko na nga itong aking niluluto kasi medyo naamoy ko na yung tamis niya. Yung lasa niya kaya hinalo ko ulit at baka masunog. Hinahalo ko nga yung gilid. Tapos yung ilalim kasi baka nasunog na. Yun yung tinitingnan ko yung gilid tapos ilalim. Hinahayaan ko nga siyang kumulo na nakaganyan yung kutsara para hindi umaapaw. At habang paunti nga ng paunti yung katas niya o yung pinakasabaw niya ay mas madalas ko na rin hinahalo para hindi nasusunog. Kahit medyo malakas yung apoy. Ayan mga konti na lang yung sabaw niya. Malapit na maluto ang ating tambis jam. Malapit na maluto. Naisipan ko nga pala itong gawing jam kasi nakikita kong
marami siyang bunga at maraming nasasayang kasi hindi namin nakakain lahat. Kaya ginawan ko ng paraan para hindi siya masayang. Ito nga yung pangalawang beses na gumawa ako nito sa magkasunod na araw lang. Bali, sinubukan ko lang pala kung maging masarap ba yung kalalabasan niya o hindi. Pagkatapos kong magluto at nasarapan ako dun sa ginawa kong jam, kaya nga kinabukasan nanguha ako at gumawa ulit kasi masarap pala siyang gawin palaman. At kahit hindi siya ipalaman ay masarap din siya kainin. Ito na nga yung luto na siya. Bali, palalamigin ko lang to saka ilalagay sa isang lalagyan. At sa ganitong paraan nga din, hindi na nga kami bibili ng palaman pag bibili kami ng tinapay. Meron pa kaming libreng palaman at hindi pa nasayang yung bunga ng aming mga tambis. At nagagawan na namin ng paraan. At ito nga't hindi na ako nakatis dito kaya kumuha na ako ng kutsara at tinikman ko na nga kahit mainit-init pa. Para matikman ko nga kung ganun pa rin ba yung lasa sa una kong ginawa at saka yung ginawa ko ngayon. At yun nga, ang kinalabasan ay masarap pa rin naman pareho. Yan nga, tinihintay ko lang lumamig. Lumamig nga ay nilagay ko na dito sa garapon na paglalagyan ko. Sinubukan ko na rin ilagay sa tinapay para maging palaman. Ang tinapay pala na yan ay tira lang ng kahapon na kinain namin at yan natira dalawa na lang. Ito pala yung una kong ginawa kahapon. Ganyan siya karami. Ito yung bago kong niluto ay nabawasan na yan kasi binigay ko dun sa batang kasama ko, yung pamangkin ko. Binigyan ko rin kasi gusto niya matikman kaya binigyan ko. At siya din naman yung kasama kong nanguha. Kung meron nga kayong mga tambis dyan na naglalaglagan at hindi nyo rin nakakain lahat at nasasayang, pwede nyo rin gawin to para mapakinabangan. At sana sa video ito ay meron kayong natutunan. Maraming salamat sa panonood.